katulad ng araw at buwan. Kilalanin ng mga bituin, salungat sa yin at yang. Bakit hindi ito nagsasalita? Kunin mo na ang maliit na ninuno na ito. Isda. Ikaw. Ikaw, salungat na alagad. Saan ka pupunta? Ikaw. Guro. Kailan mo natutunan ito? Malumanay na hakbang. Ito ay mataas na teknolohiya. Dumating na naman. Ikaw, makasalanang alagad. Ako ang iyong guro. Sa templong ito, mga alagang espiritual na hayop. Lahat ay pinagsalitaan mo hanggang sa mamatay. Walang ama na nagmamahal. Walang ina na nagmamahal. Hindi pa pinapayagan ng maliit na isda. Napaboran ng mga maliit na hayop. Ikaw. Ako ang nagbasa ng iyong kapalaran. Panahon na para sa iyo na bumaba sa bundok. Hanapin ang iyong mga kamag-anak. Guro, talaga bang sumasang-ayon ka? Ang maliit na isda ay bumaba na. Ito ang iyong dala ng ikaw ay isinilang. Isuot na bulsa. Hawakan mo ito ng maayos. Upang matagpuan ang iyong pamilya. Pero ayaw kong iwanan ng maliit na koy. Ayaw kong iwanan ng guro. Malakas na gamot na candy. Para sa maliit na isda, pagkatapos bumaba, huwag kalimutang gamitin ang iyong natutunang medisina upang iligtas. Ikaw na balimbing na disipulo. Ang guro ay nagpapababa sa iyo mula sa bundok, hindi para ilipat mo ang bundok. Sige na. Tara na. Tara na. Bumaba na tayo. Sa loob ng 500 taon, ang pamilya ng Wen ay nagkaroon ng isang taong kayang magpalakas ng espiritu ng alaga. Hindi ko alam kung ito ay mabuti o masama. Yeah! Ang maliit na ninuno ay sa wakas umalis na. Napakabuti. Maliit na koy. Ikaw, Feng, ay tahimik na sumusunod sa maliit na isda. Lihim na protektahan siya. Tandaan mo, bantayan mo siya. Huwag itong gamitin ng walang ingat. Espesyal na kapangyarihan. Oh, maliit na isda. Ang daan patungo sa sitwasyon. Kailangan mong maglakad mag-isa. Oh, maliit na isda. Ang guro. Ay naipasa na ang lahat ng aking natutunan sa medisina. Lahat ay naipasa ko sa'yo. Kailangan mong tandaan. Ang doktor sa oras ng panganib. Dapat magbigay ng makatawid na lunas. Naiintindihan ko, guro. Naglakas loob ng mangdaya sa atin. Nagnakaw ng mga mababang kalidad na materyales. Masama. Sino? Lahat ay kasalanan ko. Ngayon, may buhay na mawawala. Kailangan nating magmadali at maghanap ng ibang tao para tumulong. Ah, ito ay tao. Bilis. Bilisan mo, sumunod ka sa akin. Isang nakababatang babae. Upang pigilan ang pagtatayo ng delikadong gusali. Tinatakbo ako ng mga masamang tao. Ay nako, paano ko nakalimutan? Hindi naiintindihan ng tao ang sinasabi ko. Naiintindihan ko. Ano? Kaya mo palang intindihin ang sinasabi ko. Ginoo. Tingnan ninyo. Mukhang nasaktan. Mayroon bang makakatulong sa aking Ginoo? Ginoo. Siya ang Ginoo na yon. Ginoo. Lahat, umalis kayo. Sa aking kaalaman sa medisina. Sa loob ng ilang sandali, magiging masigla siya. Nalaman ko ng mabuti. Ang babaeng humahabol sa Ginoo ay tinatawag na Baizu. Sa dibdib ng Ginoo, tinamaan ng lihim na sandata ni Baizu. Huminto ka. Kung ilalagay ang gamot na ito, mawawalan siya ng buhay. Mabilis na umalis ka, bata. Saan galing ang batang pulubi na ito? Huwag magulo. Maglaro ka na lang. Nakasulat sa bengkaw gang mo. Ang dandelion ay para sa pag-alis ng hangin. Pero ang tiyahin na ito ay may sugat. Mali ang iyong diagnosis. Batang babae. Akala mo ba ay makakapag-aral ng mga aklat medikal?
Kaya mo nang gamutin ng tao? Lahat ng ito ay itinuro sa akin ng aking guro. Sino ang nakakaalam kung sino ang guro mo? Bilisan mo at umalis ka na. Hindi pwede. Kung magpapatuloy pa ito, mawawalan na ng buhay ang tiyahin na ito. Kaya't magtulungan tayo. Tingnan natin kung sino ang unang makagagamot sa kanya. Sige na. Sino ang gustong makipagkarera sa'yo? Tinitiyak kong madagising siya sa sandaling ito. Gumagalaw na. Tingnan mo. Gumagalaw na ang kamay niya. Ang galing ng doktor, talagang nakakabuhay. Ginoo. Ginoo. Talagang tama ang sinabi ng batang ito. Hayaan mo akong gawin ito. Umalis ka. Bakit mo ginagalaw ang aming Ginoo? Hayaan mong subukan ito ng batang ito. Pero, Ginoo, ang batang ito ay isang sinungaling. Mas tahimik na ngayon. Ano ang gagawin mo sa walang gamot na ito? Walang gamot, pangunahing pinsala, sakit sa puso at dugo, sugat at bali, pagkabasag 40, pagkabasag, sakit sa kalamnan at buto, pinsala mula sa matalim na bagay, sakit na hindi matitiis. Totoo nga, talagang hindi na umaagos ang dugo. Ang batang ito ay talagang kahanga-hanga. Dahil ang pasyente ay gumaling na. Maghiwa-hiwalay na tayo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Pasensya na, maliit na doktor. Nagkamali ako, ako'y bulag sa mata. Inamoy ko ng mabuti. Ang dugo ng babaeng ito. Nararamdaman kong mayroon kayong ugnayang dugo. Siya na ba ang nanay ko? Mabait. Mabait. Nanay. Ang galing. Natagpuan mo na ang nanay mo. Batang-bata, huwag kang magingay. Ako ay palaging single. Ang magandang tiyahin ay kamag-anak ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay bumaba ng bundok para maghanap ng pamilya. Kung hindi kilalanin ng magandang tiyahin si Xiaoyu, si Xiaoyu ay mapipilitang mangolekta ng basura. Isang araw, kalahating pagkain lang. Kapag pagod, sa ilalim ng tulay lang matutulog. Munting ninuno. Naganap na, di ba? Kahit mga bata. Napakakakit-akit naman. Kung hindi, bakit hindi mo na lang ampunin ng maliit na doktor na ito? Tingnan mo, ang kawawa ng batang ito. Sige. Sige. Ang tiyahin na yon. Dadalhin na kita pauwi. Ayos ba? Si Xiao ba ay bagong kaibigan ko? Maaari ko bang dalhin ito? Nasa iyo ang desisyon. Si Dawas Ching Yuan. Ang tungkulin na ibinigay mo sa akin. Natapos na. Nakita mo ba? Ano sa tingin mo dito? Little fish. Ito na ang bahay mo. Tingnan kung maganda. Bakit bigla na lang may ganito? Little Dawes. Basta-basta na lang. Tumakbo sa ibang bahay. Wala akong ginawa. Sabi ng magandang tiyahin. Dito na magiging bahay ko mula ngayon. Hindi sapat na may alaga sa bahay. Nagdala pa ng isang bata. Sandali. Nakikipag-usap ka ba sa akin, Ahua? Oo, Ahua. Ang pangalan ko ay Wen Xiaoyu. Mula ngayon ako na ang iyong bagong kaibigan. Little fish, little fish. Little fish, little fish. Nakakatuwa. Nang dumating ang little fish, si Ahua ay nakakapagsalita na. At napaka-aktibo pa. Nyunyo. Nyunyo. Saan ka na napunta? Nanay. Ang bango mo? Gustong-gusto ka ni Nyunyo. Ang pangalan mo ay Nyunyo. May pagkakataon akong dalhin ka para manghuli ng daga. Naiintindihan mo pala. Si Nyunyo ay nagsasalita. Si Nyunyo ay hindi na may boboring mula ngayon. Si Zeshu. Ang batang ito ay napaka-cute. Nanay. Ang batang ito ay ang aking tagapagligtas. Tawagin mo siyang Xiaoyu. Xiaoyu, tawagin mo si Lola. Magandang araw, Lola. Mabait na bata. Agad na pakawalan mo ako. Ang sira-sirang lubad na ito. Nakatali si Dao Dao. Aso. Xiaoyu. Dao Dao. Aakayin kita.
Mula ngayon, si Xiaoyu na ang iyong boss. Ay naku, nanay. Sa wakas, may nakakaintindi sa akin. Ang taos-pusong salita ni Dao Dao. Sino ang maingay sa ibaba? Ikalawang binata. Jinghi. Hindi ka pa gumagaling. Agad na bumalik at magpahinga. Wala namang nangyayari dito. Lola. Si Dao Dao ay naitaling masyado ng matagal. Kaya siya ay nagagalit. Siya ay mabait. Mula ngayon, pwede bang? Huwag nang atali si Dao Dao. Sige. Sundin ang sinasabi ni Xiaoyu. Uluway. Batang babae. Talagang kamukha ni Jinghi. Dao Dao, halika dito. Umupo ka. Sumayaw ng Star Shake. Model dance. Kahit aso ay hindi. Sumayaw. Ako ay aso. Nanay, tingnan mo. Si Dao Dao ay naging espiritu. Anong pinagmulan ng batang ito? Jinghi. Ang batang ito ay. Napakamaunawain na bata. Kung hindi dahil sa insidenteng yon. Ang anak ni Jinghi ay ganito nakalaki. Kung nandyan pa ang matanda, siguradong iiwanan niya ang batang ito. Maliit na Koy. Bakit nandito ka rin? Hindi ba dahil hindi mapakali ang guro sa'yo? Kailangan akong bumaba at sumunod sa'yo. Palagi kitang itinatago sa bulsa mo. Si Xiaoyu ay naglagay sa bulsa mo. Sinipa mo si Xiaoyu sa kanal. Siguradong magrereklamo na naman sa guro. Zishu, tingnan mo ang aking apo. Bakit siya kinakabahan? Nagsasalita na ng kalokohan. Ay naku, nanay. Magsalita ka ng mas mababa. Maliit na ninuno. Pag-usapan ng seryosong bagay. Ang lalaking ito ay Napo Aison. Hindi ito depresyon. Nagising ka na. Sino siya? Oh, siya ang aking tagapagligtas. Si Xiaoyu. Tingnan mo siya at ikaw nung bata ka. Ang laki ng pagkakahawig. Hayaan mo siyang maging anak mo, okay lang ba? Ayaw ko sa mga bata. Iuwi mo siya. Hindi pwede. Kailangan nating iwanan ang aking apo. Wenjinga. Paano mo tinatrito ang aking tagapagligtas? Walang anuman. Lola. Tia. Talagang gusto kayo ni Xiaoyu. Kahit na hindi masyadong kumakain si Xiaoyu. Kaya pa niyang gamutin ng tiyuhin. Pero ayaw ni tiyuhin si Xiaoyu. Mas mabuti pang umalis si Xiaoyu. Si Xiaoyu sa gabi ay pwedeng matulog sa ilalim ng tulay. Siguradong walang mga lobo. Bakit ka ganyan ka malupit? Boss. Kanina, ang boses ko. Ay maganda naman, di ba? Oras. Kung nandyan ka pa, gusto mo bang tanggapin ko ang batang ito? Bilang aming anak na babae? Sige na. Panandalian, iiwanan kita dito. Tiyuhin. Salamat sa pag-iwan kay Xiaoyu. Oras. Kung nandyan ka pa, gusto mo bang tanggapin ko ang batang ito? Bilang aming anak na babae? Pasensya na, Ginoo. Nabigo ang misyon. Kasalanan ng aking kakulangan. Pinayagan kong makatakas ang iyong kapatid na babae. Sampung taon na ang nakalipas. Dinala kita mula sa mga tao na nagbebenta ng tao. Binili kita pabalik. Hindi ako nag-aalaga ng mga walang silbi. Sampay na matandang lason. Matagal nang sinusubukan ng lason kay Xiangxiang. Pagkatapos makatakbo ni Xiangxiang, makikita ninyo ang mangyayari.
Ganyan ka kasuklam-suklam sa sarili mong mga tauhan. Talagang dapat kang mapunta sa impyerno. Kung hindi pa makakatakas si Xiang. Balang araw ay mamamatay siya dito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung muli kang mabibigo, kailangan mong tapusin ang iyong buhay. Hindi mo ako makikita, hindi mo ako makikita. Matandang lalaki. Inampo ng aming pamilya. 8 bahagi ay kamukha ng anak ni Jenga. Ikaw at si Wenwen ay tiyak na masisiyahan sa langit. Tiyak na magiging masaya. Umaasa na ang pagdating ng batang ito. Makakatulong sa pagpapabuti ng kalungkutan ni Jenga. Dito sa itaas. Paano magkakaroon ng pangalan ng aking guro? Ang guro ko ay nasa paanan ng bundok noon. May utang ba siya sa pamilyang Wen ng maraming pera? Ay nako, hindi ba ibabalik ni Xiaoyu? Hindi pwede. Kailangan kong magpanggap na hindi ko kilala ang aking guro. Halika, tingnan mo. Dito. Natagpuan ko ang aming proyekto ng Wen Group. Nagnakaw ng mga substandard na materyales. Natagpuan ako ng mga tao. Halos pinatay nila ako. Kung hindi dahil kay Little Fish. Ngayon, wala na akong pagkakataong makita ka. Kamakailan lang ako nagpapagaling. Halos tapos na rin. Ako na ang bahala sa mga bagay ng kumpanya. Sa bahagi ng proyekto. Siguradong magre-rebid ako. Ang nasa likod ng lahat. Agad ko ring malalaman. Para makapagbigay ng paliwanag sa'yo. Sige. Sino ang pumayag na mag-alaga ng baboy sa bahay ng Wen? Ang taong ito ay may amoy na katulad ng sa matandang lason. Sino ang makakatulong kay Xiang? Xiang, lumapit ka. Huwag kang matakot. Ililigtas ka ni Little Fish. Diyos ko. Sa wakas, may nakakaintindi. Nagsalita na si Xiang. May pag-asa na si Xiang. Little Fish. Hindi mo alam kung ano ang naranasan ko sa matandang lason. Ano ang naranasan ko? Hindi makatawid na pagtrato. Sa wakas, nakalabas mula sa matandang lason. Kung nahuli pa ako, si Xiang ay malapit nang mawala. Sige, Xiang. Tiyak na tutulong si Little Fish sa iyong paghihiganti. Tito, maaari ko bang alagaan ito? Ano ang sinabi mo? Tito, si Xiang ay napakamaayos. Hindi ito kumaget, at hindi na kailangang ilakad. Mag-iwan ng mabangong amoy. At sinisiguro ni Xiaoyu, hindi na ito magiging baliw. Bahala ka. Sino ang nag-aalaga? Siya ang nag-aalaga. Yehey. Xiaoyu, ito ang iyong tiyuhin. Dumating ng nagmamadali. Wala siyang naihandang regalo para sa kanyang pamangkin. Siya ang demonyong iyon. Matandang masamang tao. Xiaoyu, mag-ingat ka sa kanya. Pamangkin, pwede bang ipakita sa tiyuhin? Tingnan ang baboy sa likod mo. Ibalik mo sa akin. Ito ang aking baboy. Sigurado ka? Ito ang iyong baboy. Nanay, ito ang gamot para kay Jenga. May mga bagay pang dapat gawin sa kumpanya. Uuna na ako. Sige, kabala ka na. Talagang parang whistle na bumabati sa manok. Hindi mabuting intensyon. Lola, pwede mo bang ipakita sa akin ang gamot na ito? Siyempre, pwede. Ang gamot na ito ay may kakaibang lasa. Xiaoyu, ito ba ang gamot? Anong problema? Ang gamot na ito ay talagang para sa depresyon. Pero ano, kahit sabihin ko, hindi siya maniniwala. Pero mas mabuti nang hindi maniwala kaysa mamatay. Pero may isang sangkap ang gamot na ito. Lasang nyebe na lason ng uod. Na kayang magpalago ng kahit anong lason. Sa loob ng katawan ng tao. Kaya, Tito, hindi ka na pwedeng uminom ng gamot na ito. Ito ang aking tunay na kuya. Paano niya ako masasaktan? Si Wen Xiaoyu. Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohan, umalis ka na dito. Ito. Dumating na. Boss, bilasan mo at tumulong. May malaking tuklas dito.
Ito ba ay hindi buto ng Nanjian Bamboo? Bakit mo itatanim ang napakadelikadong bagay na ito? Anong gulo na naman ito? Siyempre, tumutulong ako kay Tito na hanapin ang pinagmulan ng lason. Mabaho mong bag. Gusto mo na namang angkinin ng kredito. Si Nyunyo ay may mahalagang impormasyon din. Xiaoyu, bilasan mo at sumunod ka sa akin. Alam ko na. Si Nyunyo ay magaling din. Ngayon, si Dao Dao at Nyunyo. Ano ang nangyari? Habulin natin at tingnan. Tara na. Dito na. Nasa ilalim ng paso. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, itataboy kita. Tito, ang pinagmulan ng iyong lason ay itong buto ng Nanjian Bamboo at mga tuyong bulaklak ng Mandragora. Nagdudulot ng hallucination at nagpapalakas ng lason. Dagdag pa sa iyong matagal na pag-inom ng Snowflake Silk Poison. Kaya tumuubo ng dugo at nawawala ng malay. Ang aking nakatatandang kapatid. Paano siya makakasakit sa akin? Ikaw ba itong maliit na bata? Para manatili sa pamilya ng Wen. Nagsasalita ng kalokohan. Totoo ba ang sinasabi ni Xiaoyu? Dalhin mo ito sa pagsusuri para malaman. Sana nandyan pa ang matanda. Sa isang sulyap, makikita na ang problema. Anong susuriin? Ilang araw pa lang siya nandito. Ang nakatatandang kapatid ay kasama namin. Nakatira ng ilang dekada. Maliit na bata. Kung patuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan, itataboy kita sa pamilya ng Wen. Bakit ka ganun sa bata? Bakit ka ganoon ka masungit? Nakita ko na pagkatapos mawala ng aking hipag. Talagang nagbago ka ng labis. Huwag ka nang magsalita. Kailangan kong maghanda para sa medikal na komperensya sa 3 araw. Wala nang oras para sa mga bata na magkalokohan dito. Hey ikaw, Jinghe. Sa katunayan, ikaw at ako, sino ba talaga ang bata? Kung hindi dahil kay Dao Dao at Niyo Niyo, malapit ka nang mawala ng buhay. Xiaoyu. Pakinggan mo ang sinasabi ni Siyang Siyang, ang tagapayo. Hindi alam ng iyong tiyuhin. Ang tunay na anyo na matandang lason. Pero tutulungan ka ni Xiang Xiang na makahanap ng ebidensya upang patunayan na siya ay isang masamang tao. Talagang hindi ko na kayang makinig. Sa ganitong masamang tiyuhin, mas mabuti pang huwag na. Huwag na kayong mag-away. Siya ay kamag-anak ni Xiaoyu. Hindi maaaring baliwalain ni Xiaoyu siya. Bakit nagsimula na naman ang batang ito na makipag-usap sa sarili? Nanay, pakiramdam ko si Xiaoyu kamakailan ay laging nakikipag-usap sa sarili. Hindi ako nakikipag-usap sa sarili. Ako ay nakikipag-usap kay Dao Dao Xiang Xiang. Ang aming Xiaoyu. Ang imahinasyon ay talagang napakayaman. Tama ba? Xiaoyu, ang ibang kamag-anak ng Wen ay tinanggap ka na. Basta't hayaan ang iyong tiyuhin. Nalinawin ang kanyang maling akala tungkol sa'yo. Makakapagpatuloy ka. Naligtas na manatili sa Wen. HMM. Ginoo, ngayon ay nakumpirma na sa inyong bahay. Ang mga lason ay dapat nang umaksyon. Wen Jinga, bakit ikaw ang dapat magmana ng ari-arian? Maliwanag na ang pinakamay talento sa Wen. Ay ako. Pagkatapos ng 3 araw, Wen, agad na magiging akin na ito. Ikalawang Ginoo. Ikalawang Ginoo, anong nangyari sa'yo? Matandang ginang. Matandang ginang. Pero hindi na. Matandang ginang. Hindi maganda. Nanay, tingnan mo ang gamot na ito. Totoo ang sinasabi ni Little Fish. Ang batang ito. Bakit hindi siya nakikinig sa payo ni Little Fish? Wala ang matandang lalaki. Paano natin maaalis ang lason na ito? Munting Ginoo. Huwag kang matakot. Si Xiang Xiang ay hindi tinatabla ng kahit anong lason. Basta tinumin ang dugo ni Xiang Xiang. Maaari nitong pansamantalang pigilin. Lahat ng lason. Talagang karapat-dapat si Xiang Xiang ko. Halika, ako na. Bilasan mo. Lahat, tulungan niyo akong mag-isip ng solusyon. Dugo ni Xiang Xiang.
Pwede lamang nitong pansamantalang pigilin ng lason. Nakakainis. Gusto kong kagatin ng taong yon. Ang masamang tao na naglagay ng lason. Munting Ginoo, huwag kang matakot. Pupunta ako para tahimik na mag-imbestiga. Tungkol sa galaw ng masamang tiyuhin. Ay, hindi naman walang solusyon. Little Koy, sabihin mo na. Basta't makakapagligtas sa mayabang na tiyuhin. Gagawin kitang leader ng espiritu ng alaga. Kahit na leader. Ayoko talagang maging leader nila. Talagang hindi pareho ng antas ang Koy. Hindi sila nasa parehong antas. Sinasabi mo ba o hindi? Natatakot na ako sa'yo, maliit na Panginoon. Sinasabi ko. Tanging ang libong taong Purple Ganoderma lang ang makakapagligtas sa kanya. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo ngayon para maghanap. Si Daw at Niyo ang may responsibilidad sa bahay. Si Siyang ang nagbabantay kay Papa. Si Eiho at ang maliit na Koy ay susunod sa akin. Pumunta tayo para mangolekta ng libong taong Purple Ganoderma. Sige, maliit na Panginoon. Pumunta si Xiaoyu para mangolekta ng gamot. Si Xiaoyu. Wala. Maliit na mayari. Sa loob ng 10 milya, huwag ng pag-usapan. Ang libong taong Ganoderma. Wala tayong nakita. Natagpuan na. Maliit na Panginoon. Sa hindi kalayuan sa Camel Mountain. May isang piraso doon. Ang ganda. Maliit na Koy, ang impormasyon mo. Dumating ka sa tamang oras. Pumunta na tayo ngayon. Maliit na Panginoon. Dito na. Ang libong taong Purple Ganoderma ay nandito. Sa ilalim ng malaking bato na iyon. Pupunta na ako para sa'yo. Mangolekta at babalik. Hindi pwede, maliit na Koy. Wala kang kamay. Si Xiaoyu ay pwedeng mangolekta mag-isa. Si Xiaoyu. Bumalik ka na. Napakadelikado. Baka mahulog ka. Hindi. Basta makakuha ng gamot para gumaling si tatay. Doon lang siya maniniwala sa sinasabi ni Xiaoyu. Malapit na siyang makuha. Ingat ka, Xiaoyu. Maliit na Panginoon. Walang anuman. Kaya ni Xiaoyu. Natakot si Ahua. Ah, Xiaoyu. Wen Jinga. Tingnan mo mismo. Si Xiaoyu ay para sa'yo. Umalis sa ulan para maghanap ng gamot. Ngayon, masaya ka na ba? Kasalanan mo, ikaw na masamang bata. Wen Qingyuan. Paano siya mananatili? Ikaw na isang sumpa. Sabihin ko sa'yo, kung may mangyari sa apo kong babae, hindi kita patatawarin, ikaw na suwail. Maliit na batang babae. Talaga bang dahil sa, umalis siya dahil sa ilang galit na salita ko. Ang lakas ng ulan. Wala namang masamang mangyayari, di ba? Matandang ginang. Hindi pa rin natagpuan ng maliit na Ginoo. Pupunta akong hanapin siya. Pupunta akong ibalik siya. Xiaoyu. Ano ang ibig sabihin nito, Ahua? Nanay. Kapag nandyan si Xiaoyu, palaging nag-iisa na nagsasalita. Siya ba ay? Nakakaintindi ba siya ng mga hayop? Paano mangyayari yon? Baka si Xiaoyu ang nagpadala kay Ahua. Siguradong alam ni Ahua kung nasaan si Xiaoyu. Si Xiaoyu. Si Xiaoyu. Si Xiaoyu. Tito, nandito ako. Nakakuha ako ng purple mushroom. Matutuno na ang iyong lason. Oh, si Xiaoyu. Para sa isang estranghero. Siya ay hindi nagatubiling. Ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Napakadelikado. Ang aking mahal na apo. Huwag kang gumalaw. Nanay. Si Xiaoyu. Huwag kang gagalaw. Daday darating para iligtas ka. Si Xiaoyu. Si Xiaoyu ay gising na. Si Xiaoyu. Sa wakas, bumaba na ang lagnat. Sa iyong katawan. May iba ka bang hindi komportable? Gutom ka ba? Nauuhaw ka ba? Ito pa rin ba ang kilala ko? Ang malamig na tito? Tito, okay ka lang ba? Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, itataboy kita. Hindi ko akalain na dati. Ganyan ako sa batang ito.
Handa pa rin siyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib para mangolekta ng gamot para sa akin. Si Xiaoyu, pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Wala yon, tito. Ang nagbabalik na anak ay hindi mapapalitan ng ginto. Ang kasabihang ito ay ganito ba ang gamit? Si Xiaoyu. Ano pa ang tawag sa kanya, tito? Agad na tawagin si Papa. Tama. Tawagin si Papa. Papa. Lunukin. Ang ganda. Sa hinaharap, si Xiaoyu ay magiging anak na may papa. Kung ako at ang anak ng oras ay nandyan pa, tiyak na halos kasing edad na. Matagumpay na nakuha. Sa hinaharap, maaari ng tahimik. Manatili sa pamilya ng Wen. Tama na, Papa. Mag-ingat ka sa iyong kuya. Siya yung masamang tiyuhin. Naniniwala sa iyo si Papa. Pero, kailangan mo nang alagaan ni Xiaoyu ang kanyang kalusugan. Inalagaan ako ng kuya. Hindi ba? Ito ay para sa medikal na alyansa. Pagpupulong ng pagtatag. Ang batang ito ay nakasara sa kanyang silid ng 2 araw. Baka may mangyaring masama. Naging. Nanay. Umurong ka, please. Papasok ako at susubukan kong buksan ng pinto. Papa. Si Xiaoyu. Si Xiaoyu. Lahat ay kasalanan ni Papa. Papa. Hindi dapat masyadong malakas ang sipa sa pinto. Sabihin mo nga. Alam naman nating may sakit. Pero ang lakas-lakas pa. Salamat kay Xiaoyu. Matagal nang hindi ganito kaingay ang pamilya ng Wen. Dapat nang mag-relax si Papa at ang oras. Dahil sa pabor ng manok na paa, patawarin na kita. Dahil sa pabor ng manok na paa, patawarin na kita. Papa. Maliit na isda. Nag-iisa ka. Anong ginagawa mo sa loob ng kwarto? Siyempre, para gumawa ng lunas para kay Papa. Ang laki nito. Paano ito kakainin? Naghirap ako. Nangangalap ng gamot at nagluluto para kay Papa. At tinadyakan pa ako ni Papa. Ngayon ay nagrereklamo ka pa tungkol sa gamot na ito. Kumakain si Papa. Hindi ba pwedeng kumain si Papa? Wala nang sakit sa dibdib ko. Ang ganda. Papa, magaling na ang sakit mo. Ito ay panyaya mula sa medikal na alyansa. Dad, bukas isasama kita. Okay ba? Okay. Pinakamalaking pagkakataon ngayong taon na maging pangulo ng medikal na alyansa. Ginoong Wenjinga. Bakit wala pang tao hanggang ngayon? Oo nga. Hindi ba't ngayong taon? Tinatanggihan ng Wen Group ang pagtakbo. Kaya tayo. Ngayong taon, hindi ba't may pagkakataon na? Takot ako na magdulot ng pagkabigo sa lahat bilang bahagi ng pamilya Wen. Ang tanging nakakaalam ng medisina. Ako si Wen Zheju. Mas karapat dapat kumatawan sa Wen Group. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Matagal ko nang narinig. Ang nakatatandang kapatid ni Ginoong Wen, si Wen Zheju. Siya ay isang bihirang henyo sa medisina. Kung siya ang kumakatawan sa pamilya Wen, tiyak na ang posisyon ng pangulo na ito. Wala nang iba kundi siya. Oo nga. Ngayong taon, mukhang tayo ay magiging tagasunod na naman. Susunod. Simula ng bagong termino. Halalan para sa pangulo ng medikal na alyansa. Unang kandidato. Wen Group. Ginoong Wen Zheju. Binabati si Ginoong Wen. Nakakuha. Sandali lang.
Wen Shigru. Isang tagapagmana lamang. Iyon ay ako, si Wen Jinga. Paano ka nandito? Ang aking mabuting kapatid na lalaki. Nakita mong buhay pa ako. Di ba? Napaka-disappointing. Noong buhay pa matandang Ginoo. Sinabi niya, naiiwan ng lahat ng ari-arian. Sa bunso niyang anak, mukhang si Wen Zheju, ay nais na agawin ng pwesto. Ginoo, pupunta ako para turuan sila. Tara na. Maliit na isda. May ilang bagay pang dapat ayusin ng tatay. Pwede bang ikaw na ang kumain ng kaunti? Oo. Wen Jinga. Dahil hindi ko makuha. Kaya't sabay na lang tayong magwasak. Wow, si Xiang Xiang. Ang daming masarap. Maswerte tayo ngayon. Sanay si Xiang Xiang sa mga lason. Pero hindi sanay sa mga masasarap na ito. Maliit na Ginoo. Yung cake sa kamay ng maliit na batang babae. May lason na gusto ni Xiang Xiang. Gusto ni Xiang Xiang na kainin yon. May lason ng cake. Nako, hindi pwedeng kainin ng cake na ito. Ano ang gusto mong gawin? Saan makakatakas ang lason na butiki? Ang sakit ng tiyan ko. Ano ito? Pei Shi. Pei Shi. Pei Shi. Ano ang nangyari? Anong nangyayari? Maliit na isda. May lason ng cake, Dad. May tao. Alisin ang lahat ng cake. Sino ang hindi nakakaalam? Ang pagkain sa malaking kaganapang ito ay inihanda ng inyong pamilya, Wen. Paano nangyari ito? Ano ang tunay na layunin ni Wen Jinga? Para bang pinaglalaroan ng buhay ng lahat? Nagbibiro ka ba? Ang mga sinasabi ninyo ay walang katotohanan. Ang tatay ko ay hindi ganyan. Wen Jinga, o Wen Jinga. Ang pamilya Wen ay hindi na. Ang dating pamilya Wen. Matapos mamatay si Ginoong Wen. Isang walang silbi na basura. Bakit siya ang dapat magmana ng klinika ng Wen? Iyon na nga. Kahit ang pagkain sa malaking kaganapan ay hindi may handa ng maayos. Ngayon, nagdulot pa ng pagkamatay. Sa tingin ko, dapat siyang pumasok bilang isang tagapangasiwa ng makina ng pananahi. Kayo ay mga masamang tao. Paano makakatulong si Little Fish sa tatay? Tama, Xiang Xiang. Ang dugo mo. Di ba? Si Little Fish. Ginamit mo. Ang dugo ni Xiang Xiang. Bahala ka sa gusto mong kunin. Bago pa man magkaroon ng conclusion ng mga bagay, hindi ba ninyo naiisip na lahat ng hinala ninyo ay masyadong maaga? Uminom ka nito. Anong bata ito? Bakit nandito ka para magdulot ng gulo? Liang Han. Ito ang aking anak na babae. Si Little Fish. Ito ang kaibigan ng tatay. Tawagin mo si Liang Han na tito. Tito Liang Han, nandito ako para iligtas. Jing He. Ikaw ang may pananagutan sa pagkain. Tingnan mo kung anong nangyari sa anak ko. Anong nangyari sa kanya? Pinaalis mo pa ang anak mo para magdulot ng gulo dito. Kung ang anak ko may nangyari, matitiyak ko sa medikal na alyansa. Hindi na kayo magkakaroon ng puwang. Sa pamilya ng Wen. Ang buong medikal na alyansa. Ang tanging makakalaban sa pamilya ng Wen ay ang pamilya ng Liang. Ang pamilya ng Wen ay hindi talaga. Magiging talo ba? Liang Han. Hindi ganito ang mga bagay-bagay. Ang aking anak na babae. Ngayon, pakisama ang iyong anak na babae. Umalis ka dito. Lumayas ka. Umalis. Bitawan mo ako. Wen Jinga. Maging target ng lahat. Ano ang lasa? Tutulungan kitang magdagdag ng apoy. Kung hindi, hayaan mo akong subukan. Lahat ng ito ay kasalanan ng kuya ko. Ako ang nagdurusa para sa kanya. Talagang ang pamilyang Wen. Ang may pinakamalaking talento sa medisina ay si Wen Zheju na ito. Baka siya ay kumilos. Maaaring mailigtas ang bunso ng pamilyang Liang. Mga pagkakamali ng kapatid. Kailangan pang ayusin ng kuya ang gulo. Sa tingin ko ang medikal na alyansa. Dapat tanggalin si Wen Jinga. Maaaring. Isaalang-alang ang nakatatandang ito. Hindi kita kailangan. Kaya ng maliit na isda na iligtas ang kapatid. Jinga. Sasabihin ko ulit. Pakisama ang iyong anak na babae. Umalis ka dito. Liang Han. Huwag mo ring sisihin ang kapatid ko. Ang iyong anak na babae. Tiyak na tutulungan kitang gumaling. Ano ang ginawa mo sa aking Xiang Xiang? Oh, maliit na Panginoon. Matandang lason. Hayaan mo nga maliit na babae. Kinuha ang aking dugo sa gitna ng kaguluhan. Sobrang nasaktan si Xiang Xiang. Pero, nag-iwan si Xiang Xiang ng backup.
Nagdagdag ng isang patak ng dugo ng butiki sa gamot. Siyang, alam mo bang nagkaproblema ka? Tumigil ka. May lason. Huwag siyang painumin. May lason. May lason ba ang baboy mo? Hindi ko ba alam? Pixie. Hindi ito posible. Ang dugo ng baboy na ito, kayang pigilin ang lahat ng lason. Sinasabi mo na mismo, kayang pigilin ang lason pero hindi kayang alisin. Talagang hindi na makararating si Uncle Liang. Nangako si Xiaoyu na may babalik ang kapatid. At ang kanyang maliit na kuneho. Liang Han. Hayaan mong subukan ni Xiaoyu. Talagang marunong siyang maggamot. Ginoong Liang. Paano ka pa naniniwala sa ama at anak na yon? Huwag mong saktan ng bata. Oo nga. Wala nang ibang paraan sa ngayon. Gawin na lang na parang buhay ang patay na kabayo. Tingnan mo na. Ang kulay ng mukha ng bunso ng Liang. Bumalik na sa normal. Tingnan mo na. Nagising na. Pasensya na, Xiaoyu. Mali ang akala ng tito mo sa'yo. Jinghe. Mayroon kang magandang anak na babae. Lahat ng kagamitan medikal ng pamilya Wen. Sinasakupan ng pamilya Liang. Tama, tito. Itong nakakalaso na butiki ay inilagay ng masamang tiyuhin. May tao. Palayasin mo siya. Ako na ang lalakad. Hindi na masakit si Hanghang. Pakiramdam ko ay puno ng lakas ang aking katawan. Diyos ko. Tingnan mo. Ang kuneho na binuhay ng maliit na Diyos ng medisina. Kaya niyang kontrolin ng kuryente. Masakit ba, Ginoo? Dahil ako ay ampon. Kaya wala akong karapatan. Upang magmana sa pamilya Wen, di ba? Ang ginagawa ng pamilya Wen ay magpagaling at tumulong sa tao. Samantalang ang nais mo ay gumamit ng lason. Gusto mo lang gamitin ang mga dahilan na ito upang pabulaanan ng lahat ng aking ginagawa. Ang galit ko na ito. Matagal nang nawala ang aking sakit. Kung hindi ko makuha muli, ang lihim na recipe ng gamot ng aming pamilya, ang katawan na ito, pinakamataas ay 3 buwan lang. Ang aking mabuting kapatid. Ang mga bagay na nais ko, siguradong makukuha ko. Nagsaliksik na ako. Pabrika ng pamilya Wen. Ang kontratista ng proyektong ito. Hindi malinis ang mga kamay at paa. Ang boss sa likod ng lahat ay ang kuya. Huwag mo munang sabihin kay mama. Natatakot akong hindi niya kayanin. Kung gusto ng kuya ang Wen Group, siguradong ibibigay ko ito. Dahil hindi niya pinapansin ng pamilya. Huwag mo akong sisihin bilang kapatid. Sasama ako hanggang dulo. Kapag talagang nasa dulo na tayo, wala nang oras. Ate, huwag mo munang guluhin ang sitwasyon. Ano? May nagkakagulo sa construction site. Ay nako, ayoko na mabuhay. Ang kagalang-galang na Wen Group, pinipiga ang mga empleyado. Ang anak ko ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Kahit nagkasakit, hindi makapag-leave. Talagang pinatay siya. Anak, aking kawaawang anak, ang sakit ng pagkamatay mo. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ng ina na makuha ang katarungan para sa iyo. Pahintuin ng Wen Group. Kung ito ay simpleng panlilin lang, siguradong pera ang kailangan. Malino na ang taong ito ay gustong pahintuin ang proyekto. Aking mabuting kuya. Napakabadoy na aktor. Saan mo ba talaga ito nakuha? Maliit na Ginoo. May problema ang matandang babae na ito. Maliwanag na ito ay laban sa iyong ama. Ang taong nasa stretcher ay hindi talaga namatay. Kumain siya ng isang uri ng gamot na nagpapanggap na patay. Itay. Ang lalaking ito ay hindi talaga namatay. Maliit na dalaga. Bakit napakamalupit mo? Patay na ang anak ko. Hindi mo pa siya maiiwan sa kapayapaan. Hindi ito katanggap-tanggap sa batas ng kalikasan. Talagang walang hiya. Ang makakagawa ng ganitong gamot na nagpapanggap na patay. Dapat ay isang dalubhasa sa lason. Ang gamot na ito, anumang kagamitan medikal ay hindi matutukoy. Mayroon bang paraan? Tusukin mo siya sa Shenmen Point. Maliit na dalaga. Ano ang balak mong gawin?
Lola, tinutulungan kita na iligtas ang iyong anak. Nabuhay na muli, nabuhay na muli. Nakikita ko sila. Sadyang nandito para magdulot ng gulo. Sinasadya lang na pahabain ang aming oras ng trabaho. Peke, mabilis, umalis ka na. Umalis ka na, umalis ka na. Patay na bata. Naglakaslog kang sirain ang aking magandang plano. Tandaan mo ito. Ayos na ayos. Dumating na ang oras para magtagumpay. Sumunod ka sa kanila. Sige, boss. Hintayin mo lang ang magandang balita mula sa akin. Ang mga bagay na iniutos mo. Natapos na namin lahat. Kumuha ng pera. Lahat ay nasira. Gusto mo pa ng pera. Ang ganda ng iyong iniisip. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera, ipapakita ko ang iyong mga lihim. Ikaw ang nag-utos sa akin. Huwag kalimutan. Sa aking cellphone. Nandyan pa ang ating mga chat records. Talagang walang hiya kayo. Maghintay kayo. May utang kayo sa amo. Siguradong bawiin ko ng 10 beses. Ikaw. Talagang walang asal ka. Amo, pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong itutuwid ko ang aking pagkakamali. Sinasabi mo ang tabletang ito ay para sa iyo o para sa kanya. Amo, sa pagkakataong ito, tiyak, hindi kita bibiguin. Tanging ako lamang. Ang karapat-dapat na manatiling nasa iyong tabi. Magandang maghanda para sa entrance exam. Kung hindi, walang chicken leg na makakain sa loob ng 6 na buwan. Hindi pinapayagang kumain ng chicken leg. Kakainin ko na lang ang duck leg. Goose leg. Tanga. Kung hindi ka na naman makakapasa, kukunin ang iyong chicken leg sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi mo ako papayagang kumain ng chicken leg, kakainin ko ang paa ng pato. Kakainin ko ang paa ng gansa. Matalinong isda. Maraming paraan. Tumakas mula sa mga panggagambala ng pag-aaral. Mabait na apo. Naghanda ang lola ng paborito mong pagkain. Malaking paa ng manok. Nilutong may toyo. May cumin. Amoy masarap. Nanay. Hayaan mo na siya. Mag-aral ng tahimik. Mabait na apo. Hindi ba tang iyong tatay? Nainis ka ba sa kanya? Huwag kang mag-alala. Papagalitan siya ng lolo mo para sa'yo. Hindi alam ng batang ito. Nainis na naman sa akin, di ba? Maliit na isda. Paano mo ito isinara? Wenjinga. Hindi mo man lang mainggitan ng isang bata. Kahit sabihin ko, nahihiya ako para sa'yo. Maliit na Diyos. Gusto ring subukan ni Xiaozi. Hindi kayang gawin ni Xiaozi. Hindi pwedeng kumain ng candied hawthorn ng mga kalapati. Sige na. Si Xiaozi. Madilim na ang langit. Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka may mangyaring masama. Nanay. Huwag kang mag-alala. Maliit na batang babae. Siguradong alam niyang siya ay nagkamali. Nagtatago na siya. Gutom na. Alam ko na babalik ka na. Si Xiaoji. Si Ahua. Si Dao Dao. Bakit kayong lahat ay nandito? Maliit na ginoo.
Hindi ka bumalik ng matagal. Kaya't kami ay nagtipon-tipon. Nandito kami para hanapin ka. Buti na lang ay sinundan ka ng maliit na ninuno. Kung hindi, hindi namin alam na nandito ka. Hindi ligtas dito. Daw, masyado kang malaki. Madali kang makita. Pakiusap, tulungan mo akong tanggalin ang lubid. Pagkatapos ay magtago ka. Si Xiaoji at si Ahua. Bilisan mo at hanapin mo si Papa para iligtas ako. Sige. Maliit na Ginoo. Kailangan mong maging maingat. Maliit na Ginoo. Si Xiang ay sa wakas ay natagpuan ka na. Ang malaking pinto ay ganap na nakasara. Huwag nang mag-isip. Tiyak na gawa ito ng matandang masama. Si Xiaoyu. Ang iyong tiyuhin ay puno ng masamang gawain. Ngayon ay diretsong kanidnap ka. Ano ba talaga ang layunin? Dahil sa bata ka pa. Dahil hindi ka nag-aaral ng mabuti. Maliit na Koy. Hindi ito oras para magbiro. Si Xiang. Maaari mo bang palakihin ang butas? Bago dumating ang masamang tiyuhin. Magsimula na tayong tumakas. Oo, sige. Si Xiaoyu, alam ko na. Marami kang lason sa katawan mo. Sa pinakamarami, 3 buwan na lang ang kaya mo. Sa mundong ito, tanging ang Shengui mo lamang ang makakapagligtas sa kanya. Kung ang masamang tiyuhin ay, para sa kayamanan ng pamilya Wen. Hindi na kailangang magpakasalimuot. Hindi ba? Talagang natuklasan niya. Ang kayamanan na dinala ko mula sa bundok. Sige, lahat, sumunod kayo sa akin. Sige. Kung gusto mong iligtas ang iyong anak na babae, kailangan mong ipagpalit ang lihim ng Shengui Muan. Ano? Nakakidnap si Xiaoyu. Xiang. Bilasan mo. Kapag nahuli, tapos na. Si Xiang ay profesional bilang isang tagapayo. Ang pagbutas ay talagang hindi profesional. Munting pamangkin. Nagkita na naman tayo. Ikaw na naman, Haitsu. Tinulungan mo ang masamang tiyuhin. Na gumawa ng napakaraming masamang bagay. Sinasumpa kita sa buong buhay mo. Na hindi ka makakakain ng hita ng manok. This line appears to be in a different language and does not require translation. Wala akong pakialam kung hindi ako makakakain. Gusto kong ipagawa sa iyo sa buong buhay mo. Na hindi ka makakakain. Paulit-ulit mong. Sinisira ang aking plano. Ngayon. Huwag mong isipin na makakalabas ka ng buhay dito. Maglakaslog ka. Ang pagpatay ay labag sa batas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ng sinuman. Makahanap ng anumang bakas. Si Xiaoyu. Kailangan mong maghanap ng paraan para magpaliban ng oras. Babalik na ako sa bundok. Tawagin mo ang guro para iligtas ka. Ang tiyuhin. Siguradong ikaw ay nakakaboard ng manood kay Xiaoyu. Samahan si Xiaoyu sa paglalaro. Tama ba? Maliit na batang babae. Matalino ka. Alam ko. Gusto mong magpaliban ng oras. Pero, wala akong oras. Para samahan ng isang bata. Maglaro ng bahay-bahayan. Pamilya ng Wen. Naibigay ang Shenggiban. Sa'yo. Ibalik mo sa akin. Ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Alam niyo ba, kung nasaan si Xiaoyu? Di ba? Oo, maliit na Panginoon. Si Xiaoyu. Hindi ka pwedeng magkaroon ng problema. Guro. Ikaw na maliit na corpse. Naabala mo ako sa pagkain. Guro. May nangyaring masama kay Xiaoyu. Bilisan mo, sumama ka sa akin pababa para iligtas si Xiaoyu. Ano? Mabaho na batang babae. Mula ngayon. Akin na ito. Umakyat. Sa itaas. Hindi ko pa natitikman. Ang ganitong malambot na bata. Magandang ahas. Ganitong klase ng bata. Ang karne ay parang kahoy. Hindi masarap. Masarap ba o hindi? Kailangan tikman para malaman. Hindi ko pinapayagan kayong saktan. Ang aking maliit na Panginoon. Nandyan si Xiang. Hindi mo ako masaktan. Maliit na isda. Huminto ka. Ikaw, anak ng kasamaan. Ano ang balak nyo? Kuya, ano ang gusto mo? Lahat ay maaari kong ibigay sa'yo. Wen's Group. Bahay at sasakyan. Lahat ay maaari kong ibigay sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo ang aking anak na babae. Huli na. Ngayon. Kayo ay lahat mamamatay.
Nanay, mag-ingat ka. May lason. Pagkatapos ng araw na ito, makakapagbantay ako magpakailanman. Nakatayo sa tabi ng aking Panginoon. Mabaho, batang babae. Paulit-ulit na sinisira ang aking mga plano. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa inyo ang makakalabas. Mabaho, itim na nyebe. Sakta ng tiyahin. Palihim na nagtatago ng lason. Ikaw ang may kasalanan. Magandang ahas. May pagkakaiba ang mabuti at masama sa tao. Ganoon din kayo. Si Siyang ay kaibigan ko na. Ang labis na kasamaan ay nagdadala ng kapahamakan. Oo nga. Tumigil ka na. Mga araw na puno ng takot. Hindi ka pa ba nabusog? Huwag mo akong turuan ng mga aral. Ang tunay na daan ay simple. Walang pagnanasa, kaya't matatag. Walang ginagawa, kaya't walang hindi magagawa. Kontrolado ka. Namumuhay ka sa takot at pangamba. Nakalimutan mo ba? Ikaw ay talagang pag-aari ng kalikasan. Pakiusap, huwag mo nang ipagpatuloy. Umakyat. Ano pa ang hinihintay mo? Bukod sa paggamit sa iyo, wala siyang pakialam sa iyo. Sa simula ng ahas, ang kalikasan ng tao ay mabuti. Ang kabutihan ay may gantimpala, ang kasamaan ay may kaparusahan. Kung hindi siya mapaparusahan, ano ang mangyayari sa iyo? Paano mo makakalap ang iyong gantimpala? Tama ka. Maliit na bagay. Ano ba ang ginawa mo sa aking ahas? Ano ang ginawa? Bakit ito nakikinig sa iyo? Boss. Kahit na hindi ka tunay na anak, pero, hindi ka namin pinabayaan. Paano mo nagagawa ito? Lahat ay dahil sa inyo, pamilya ng Wen. Karapat-dapat. Kayo ang may kagagawan. Kinuha ko lang. Ang lahat ng sa akin. Ano bang pagkakamali ko? Basta't mamatay lang ang batang ito. Walang makakapagligtas sa inyo. Wen Jinga. Gagawin ko ito sa harap mo. Papanoodin ko kung paano namatay ang iyong anak na babae. Wen Jinga. Ngayon. Gagawin ko ito sa harap mo. Papanoodin ko kung paano namatay ang iyong anak na babae. Oras, matandang tao. Supladong anak. Naglakaslob na saktan ng aking disipulo. Hindi ka namatay. Tay, pakiusap, iligtas mo si Xiaoyu. Bilasan mo. Umuwi ka muna. Ikaw, patay na matandang tao. Dapat ay maayos na bilangin. Ang utang natin dalawa. Naglakaslog kang hayaan akong mag-isa ng maraming taon. Mag-isa sa buhay. Bitawan mo. Pakinggan mo ako, pakinggan mo ako. Asawa. Bitawan mo muna. Pakinggan mo ako. Noong mga taon na yon, nagkunwari akong namatay sa templo. May dahilan iyon. Ambisyon ng matanda. Napansin ko na ito 6 na taon na ang nakalipas. Kaya't pinayagan ko. Si Jingga na walang kaalaman sa medisina. Magmana sa pamilya ng Wen. Hindi ko akalain na ako, ang matanda, ay nagplano ng isang malaking pagsabog. Alam ko rin. Si Jingga ay nagkaroon ng sakit pagkatapos ng pagsabog na iyon. Nakuha ang nakatagong karamdaman. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Masama. May problema ang pamilya ng Wen. Manugang. Anong nangyari sa'yo? Manugang. Ito. Bakit ikaw? Bilasan mo. Anong nangyari dito? Bumangon ka na. Sino ka? Manugang. Magtiis ka ng kaunti. Isa siyang batang babae. Nakalimutan ng aking manugang. Dalhin mo siya pababa ng bundok. Siguraduhin alagaan siya ng mabuti. Oo. Naging guro ng mga ninuno. Maliit na sanggol. Nagsakripisyo kayo. Naisip ko noon. May ganitong sakuna ang pamilya Wen. Kaya,
Nag-ayos na ako ng maaga. Pababa si Xiaoyu para makilala ang pamilya. Sa ganitong paraan, si Xiaoyu talaga ay akin. Anak ng pamilya Wen. Talaga bang? Wala ka nang natatandaan? Tingnan mo. Si Xiaoyu ay gising na. Guro. Ang guro, ang tiyahin na ito ay si Xiaoyu. Pakinggan mo ang sinasabi ng guro. Ang pangalan niya ay Shijan. Siya ang iyong tunay na ina. Tawagin mo na si Mama. Mama. Si Xiaoyu. Ito ang. Wala ka pang. Ako ang iyong tunay na ama. Noon. Nagkaroon ng kaunting aksidente sa bahay. Ang iyong guro. Na siya ring iyong lolo. Natatakot na masaktan ka. Kaya't kailangan kanyang dalhin sa templo. Mama. Papa. Lolo. Nandito ang papa. Sa susunod, ang papa. Ay hindi na papayag ang si Xiaoyu. Makaranas ng kahit kaunting pagdurusa. Si Little Fish mula ngayon. Tatawagin ka bang guro o lolo? Kami si Little Fish. Ano man ang itawag mo sa akin ay ayos lang. Susundin lahat ang sinasabi ni Little Fish. Pighati. Little Fish, Little Fish. Nawala ng alaala ang iyong ina ngayon. Kailangan siyang manatili. Bago gumaling ang malaking detective. Makuha muli. Upang maipakita ang iyong tunay na pagkatao. Ang masamang balak ng masamang tiyuhin noon. Anong nangyari, nawala ng alaala ang ina? Guro, mayroon bang paraan na makakapagpabalik ng alaala ng ina? Sinuri ko. Lahat ng sinaunang aklat ng templo. Pero wala pa ring nahanap na paraan. Kaya't ang mga bagay na ito, lahat ay nakasalalay kay Little Fish. Ayos. Halika, Little Fish. Tingnan mo roon. Lola, narinig ko na sa silid-aralan na ito. Nakatago ang kahon ng alaala ng mga magulang. Maraming kayamanan sa loob. Pwede bang ipakita kay Little Fish? Ayos. Halika, tingnan. Ito ang mga magulang. Tingnan mo ito. Ito. Ito ang ginawa namin ng magkasama. Ang unang cake. Matamis ba? Ang tamis. Ang paborito ng nanay mo dati. Ay cake. Talaga. Nanay. Hindi ko na maalala. Ito ay ikaw. Ang scarf na iyong tinahi dati. Umabot ito ng 2 buwan. Tingnan mo. Naalala mo pa ba? Parang ako. May kaunting alaala. Si Little Fish. Samantalahin ang pagkakataon. Kunin mo na ang sulat na yon. Oo nga. Ang sulat paibig na yon ay isinulat ng tatay mo. Hayaan mo siyang basahin ito sa nanay mo. Makinig ka kay Nyunyo. Siguradong tama. Tatay. Basahan mo si nanay ng isang sulat. Sige. Ngayon. Sa aklatan. Nakita kitang natutulog na nakadapa sa mesa. Ang sikat ng araw ay tumatama sa iyong mukha. Nagtatago akong nagbilang. Ang iyong pilik mata. Isang halimbawa. 74 na piraso. Tao. Ang sulat paibig ng tatay mo. Mahirap ipaliwanag. Si Nyunyo. Ano ang ibig sabihin ng mahirap ipaliwanag? Mahimbing ang tulog mo. Ang mga hibla ng buhok sa iyong noo. Na tinangay ng hangin. Umalugalog. Natatakot akong magkasakit ka. Gusto ko nga ipatong ang jacket. Sa iyong katawan. Natatakot akong magising ka. Umupo na lang ako sa tabi.
Nakatitig ako ng kalahating oras. Tama. Kinuha ng masamang tiyuhin ng Shen Guiwan. Kinuha niya. Pero nandyan pa ang Race Eta. Walang anuman. Sa Race Eta na ito, makakagawa tayo ng bagong Shen Guiwan. Kakakuha ko lang ng balita. Ang Shen Guiwan ay ibebenta sa loob ng 2 araw. Sa auction, natanggap na ang imbitasyon. Naglaan ng maraming pagsisikap upang makuha ang Shen Guiwan. Para lang ibenta ito. Kung pera ang dahilan niya, mas mahalaga ang makuha ang Wen family. Bakit kailangan pang magpakasalimuot? Sa pagkakaalam ko sa nakatatandang kapatid, mukhang hindi ganun kadali ang bagay na ito. Ang auction na ito, siguradong may problema. Kailangan kong tingnan ito. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Batang Ginoo. Naamoy ko. Ang amoy ng masarap na pagkain. Pagkain na gusto ni Xiong Xiong. Hindi maganda. May nakalalasong bagay dito. Unang item. Yeo Grass. Simulang presyo 100,000. Mukhang natagpuan na. Talagang may makakapagpagaling. Ng Race Eta para sa pagkalimot sa susunod na araw. Maliit na Koy. Pakiusap, tulungan mo akong tingnan. Ang mga damo ng madilim na gabi sa entablado. Totoo ba o hindi? Totoo nga. Itay. Agad, kunan mo ng larawan ng damong ito. Maliit na isda. Ano ang gagawin mo sa damong ito? Ito ay makakapagligtas kay mama. Ang aking alaala. Talaga bang may pagkakataon na maibalik ito? Itay ng LGIRL. Kung walang sino man ang magbid. Ang item na ito ay hindi mabebenta. 2075. 200,000 sa 2 beses. Nabenta. Maliit na amo. Naghanap ako sa paligid. Wala akong natagpo ang pinagmulan ng lason. Nawala ang lasa. Wala ring nakita. Ang anino ng matandang lason. Sinasabi mo bang wala si masamang tiyuhin sa lugar? Kuya, napakalaking ingay ngunit hindi nagpakita. Ano ba talaga ang nangyari? Susunod ay ang auction. Pinakamabigat na item. Pamanang kayamanan ng Wen. Shenggiban. Maaaring magbigay buhay muli. Nag-aalis ng lahat ng lason. Nagpapahaba ng buhay. Rango ng mga gamot. Karapat-dapat na ika. Panimulang presyo 10 milyong. LGIRL tatay. Ang lasa ng gamot na ito. Bakit parang hindi tama ang amoy? Baka ito ay peke. Tingnan mo. Ulo ng pamilya Wen. Si Ginoong Wen ay narito sa lugar. Tiyak. Ang pil na ito ay totoo. Huwag niyong agawin sa akin. Kukunin ko na. 20 milyong. 50 milyong. Sa tingin niyo, makakapag-agaw kayo sa akin? 100 milyong. Ako, mula sa pamilyang Su. Maglalabas ng 200 milyong. 200 milyong. Sige na, kalimutan na. Hindi kayang agawin. Sa aking buhay. Makikita ko ang kayamanang ito. Tayo rin ay maswerte. Kahit magkano. Kukunin ko ang pil na ito. Maliit na isda, maliit na isda. Ang taong ito sa wheelchair. Hindi na magtatagal ang buhay. Tanging ang pil na ito ang makakapagligtas. Ulo ng pamilya Lian. Nagpasindi ng lantern. Sa yaman ng pamilyang Lian. Ang kanilang pamilya. Talagang may kakayahan sila. Mukhang. Tayo ngayon at ang kayamanang ito. Wala tayong kapalaran. Ako, mula sa pamilyang Lian, ngayon. Para sa pil na ito. Dapat makuha. Ang maliit na Panginoon ay ganito ang lasa. Ang amoy ng lason ay nagmumula. Sa entablado, ang maliit na pil na ito. Ano? Ang pil sa entablado. Totoo ba o hindi? Oo, itay. Hindi lang ito peke, kundi may lason din. Kailangan ng pigilan ng matandang iyon. Ang aking mabuting kapatid. Kaya pala ang palabas na ito ngayon. Ay para sa akin. Hindi ito pwedeng kainin. Anong bahay ang batang babae ito? Naglakas loob na pigilan. Ang yaman ng pamilya Wen ay nakapatay ng tao. Bilang pamilya Wen, pinuno ng medikal na alyansa. Nangahas na magbenta ng peking gamot. Sobrang labis na ito. Mabango.
Ikaw ang walang kapantay na tagapayo. Ang iyong dugo ay tiyak. Maaari itong magtanggal ng lason, di ba? Ay, pasensya na, maliit na Panginoon. Ang aking dugo ay para lamang sa mga buhay. May epekto itong magtanggal ng lason. Ang sinasabi ng mga patay. Kahit naubusin ang aking dugo, wala ring silbi. Ginoong Wen, hindi mo ba dapat bigyan ng pamilya Lian ng isang paliwanag sa lahat? Wen Jinga, dapat mong ibigay ang posisyon ng Pangulo ng Medikal na Alyansa. Ibigay mo, ibigay mo. Ginoong Wen, kami ay mula sa ahensya ng gamot. May nagulat na nagbebenta ka ng peking gamot. Pakiusap, sumama ka sa amin upang tumulong sa investigasyon. Sige. Maliit na isda. Mabilis, bumalik ka at humingi ng tulong sa lolo. Ayusin na ang katawan na ito. Susunod. Dapat na talagang ayusin ng pamilya Wen. Tio Wen. Huwag kang mag-alala. Ito ay sariling ospital. Hindi magdududa ang labas. Salamat sa iyo, Xiaohan. Talagang nakatulong ka. Ang pamilya Wen ay talagang abala. Walang anuman. Tio Wen. Sige, mauna na akong magtrabaho. Sige, pumunta ka. Agad. Palayain ng pinuno ng pamilya Lian. Balita na buhay pa. Marahil. Maaari pang pansamantalang mapanatili ang mga stock ng pamilya Wen. Sige. Sige, pumunta ka na. Hey. Ang matandang ito. Ang larong ito ay talagang maganda. Ibang mga pamilya. Tiyak na magmamasid sila sa pamilya Wen. Nakatutok na parang tigre. Lolo. Dahil mayroon kang gamot na makakapagligtas. Bakit hindi mo ito inilabas ng mas maaga? Ganito. Hindi rin mahuhuli ang tatay. Little fish. Ito ay hindi lunas. Ito ay makakapagbigay lamang sa pasyente. Magpatuloy na huminga. Ang bisa ng gamot ay 3 araw lamang. Ano ang gagawin natin? Matandang Ginoo. Hindi ba't ang pamilya Wen? Talagang mapapasa sa atin. Ang tunay na Shengamaro. Tiyak na nakainan ng matanda. Ngayon, kami. Mayroon lamang kaming 3 araw. Kailangan ng bagong Shengguiwan. Upang maibalik ang buhay. Pati na ang pinuno ng pamilya Lian. Tanging ganito lamang. Kami ang pamilyang Wen. Upang makaiwas sa panganib. Siguro na aming ninuno. Sa ganitong oras na. Huwag ka nang magpanggap. Nasa ospital ka ngayon. Siguraduhing bantayan ng pinuno ng pamilyang Lian. Huwag na huwag. Payagan ng sinuman na pumasok. Magbisita o makialam. Oo. Itay. Sa wakas, nakabalik ka na. Binigyan ko si Wen Zheju ng maraming pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong putulin ang ugat. Lolo, kapag mayroon na ito, makakagawa na ng gamot para iligtas si Mama. Sige, sige. Maliit na isda. Sumama kay Lolo sa parmasya. Sama-sama tayong gumawa ng lunas. Sige. Ay, ang stock ng pamilyang Wen ay pansamantalang matatag. Ay, ang ganda. Sa kasalukuyan, ang pag-unlad ng sanggol ay matatag. Mayroon pang 2 araw bago ang takdang panahon. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Salamat, Doktor. Kuya, bakit nandito ka? Nasaan si Jinga? Oras. Dahil nagdala ka ng lahi ng pamilyang Wen. Dapat kayong mamatay ng batang ito.
Gusto kong makita ng aking mabuting kapatid. Ang kanyang pinakamamahal. Mamatay sa harap ng sarili. Kuya, bakit mo ito ginagawa? Nasa ospital ako. Nagtago ng bomba. Huwag kang mag-alala kapag namatay ka. Hayaan kong ang pamilya ng Wen agad na makipagtagpo sa'yo. May 60 segundo pa. Ikaw, isang baliw na walang pagkatao. May bomba sa ospital. Lahat, tumakbo na. Baliw. Ang sinasabi ko ay totoo. Baliw. Naalala ko na ang lahat. Ang nagpasimula ng pagsabog noon. Lahat ay kuya. Si Wen Zheju, ang hayop na yon. Kailangan kong personal na ilantad. Lahat ng kanyang mga kasalanan. Boss, si Dao Dao ay hindi mabibigo sa misyon. Noong huli akong pumunta sa site, ang 2 taong nagkagulo, ay inorganisa ni Wen Zheju. Magaling, Dao Dao. Nakagawa ka ng malaking kabutihan. Ang mga taong nagkagulo sa site, mahahanap pa ba sila? Hindi na mahahanap. Dadalhin ko si Dao Dao. Pumunta sa site. Hanapin ang mga taong nagkagulo. Ate, sasama ako sa'yo. May kaunting kasanayan sa boxing. Laging makakatulong. Sige. Tanong. Kaya tayo. Hahatiin ang grupo sa 300. Pumunta upang maghanap ng mga gamot. Tayo na. Tayo na. Sige. Narito. Munting Ginoo. Nandito na kami. Mga kaibigan. Kasama si Munting Isda sa paghahanap ng mga gamot. Sige. Dumating na ang mga gamot. Salamat sa iyong pagsisikap. Wow! Hala! Ito ay isang ginseng na 100 taon na. Kung hindi dahil sa magandang disiplina ni Nyunyo, ang butiki na ito, ay pagkain ni Nyunyo. Napakabait ni Nyunyo. Pinarangalan ni Munting Isda si Nyunyo ng 10 lata. Sa pangkalahatan, ang mga gamot, kumpleto na. Ngayon, kailangan na lang ang huling gamot. Ikaw, matandang patay. Anong pinapahaba mo? Magsalita ka na. Sinasabi ko na. Ngayon, kailangan na lang ng isang gamot. Ang gamot na may yelo sa apoy. Ang gamot na ito. Narinig ko na ito sa aking buhay. Pero hindi ko pa ito nakita. Paano magkakaroon ng yelo sa apoy? Si Xiang Xiang. Huwag kang magulo. Wala akong oras para maglaro ngayon. May mahalagang bagay akong dapat gawin. Munting Ginoo. Nagkamali ka ng pagkaintindi kay Xiang Xiang. Ako ang pinakamahusay na tagapayo. Nandito ako para magbigay ng impormasyon sa'yo. Ano? Kahit na hindi ko alam. Saan makakahanap ng yelo sa apoy? Pero may kilala akong isa. Isang kaibigan na may malawak na kaalaman tungkol sa mga espiritu ng alaga. Si Ginoong Pagong na nakatira sa tabi ng dagat. Siya ay nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Maaaring alam niya. Ano pa ang hinihintay natin? Pumunta na tayo ngayon. Umupo ka. Huwag magmadali. Mabango. Matagal na tayong naghahanap. Pero wala tayong nakita. Yung Ginoong Pagong na sinasabi mo. Kahit isang baby na pagong ay hindi natin nakita. May natitira na lang sa atin. Isang araw na lang ang natitira. Tingnan ninyo. Yung lugar na yon. Mukhang hindi ito isang pulo. Sa halip, parang isang shell ito. Ang binata ay may kaalaman. Tama. Ito nga ang shell ng matanda. Ginoong Pagong. Sa wakas, nakita na kita. Alam mo ba, ang kinaroroonan ng apoy na nyebe. 1,000 taon na ang nakalipas nagkaroon ng malaking snow disaster. Ang mga tao ay hindi makatawid ng buhay. Maraming tao ang namatay. At ang dagat na ito kung saan ako nabubuhay. May espesyal na estruktura ng heolohiya. Sa tamang panahon ng pagtunaw ng yelo, nagimbak ng ilang apoy na nyebe. Ang galing, Ginoong Pagong. Kaya maaari mo kaming tulungan na makuha. Ang apoy na nyebe? 500 taon na. Sa wakas, may mga tao na nakakaintindi ng sinasabi ng mga espiritu ng alaga. Itay. Gaano katagal na ang ganitong sitwasyon niya? Ganito na siya mula nang dumating siya sa pamilyang Wen. Ikaw, tanga. Si Xiaoyu ay nakikipag-usap sa espiritu ng alaga. Espiritu ng alaga. Ay, ikaw. Oy, ikaw na batang ito. Kung wala kang talento sa medisina, ayos lang. Wala ka pang karanasan. Ay nako, kalimutan mo na. Hindi na kita kakausapin.
Ang Diyos ay talagang hindi patas. Talento sa medisina. At ang espesyal na kakayahang ito. Sana ay makakuha man lang ako ng isa. Maaaring oo. Pero ang nyebe sa apoy ay aalis mula sa ibabaw ng dagat. Matutunaw ito sa loob ng 15 minuto. Ano? Ang nyebe sa apoy ay matutunaw sa loob ng 15 minuto. Kaya't kahit matagpuan ito, wala ring silbi. Kahit na hindi ko alam ang medisina. Pero, kung tayo ay magpapagaling dito sa tabi ng dagat, hindi ba't maaari tayong maiwasan ng mga ganitong bagay? Talagang maaari. Pero, ang kapaligiran at materyales para sa pagpapagaling ay mas mahirap, lalo na't kailangan ng magandang furnace para sa pagpapagaling. Ang buong pamilyang Wen ay walang angkop na furnace para sa pagpapagaling. Wala pa ring kakayahan para dito. Libo-libong taon na. Batang babae. Ang matandang lalaki ay nag-iisa, isang pagong. Sa wakas may tao na. Nakakaintindi sa sinasabi ko. Sige na, sige na. Munting bata. Bibigyan kita ng regalo. Anong regalo mula kay Ginoong Pagong? Basta't ikaw, batang ito. Madalas kang pumunta sa tabing dagat para samahan ako, matanda. Ang alchemical furnace sa pinakakailangan mo, ako ang nagbigay. Ang ganda. Salamat, Lolo. Ito ay libo-libong taon. Ang purple cauldron na ginamit ng hari ng gamot. Nalaman ko na si Wen Zizhou ay huling nag-ayos sa mga nagkakagulo na ang pangalan ay Baizu. Namatay sa bodega na nagbihag kay Xiaoyu. Ngayon, patay na walang saksi. Ang dalawang nagkakagulo ay makakapagpatotoo ba? Ngayon ay hindi pa natagpuan ng mag-ina. Ang mga tao ng Wen Group. Ngayon sila ay nagkakagulo. Lahat ay nag-iingay na umalis sa Wen Group. Ate, unang pakalmayan ng mga board ng grupo. Tiyak na si Wen Zizhou. Nakita ang balita at nagkagulo. Naalala ko na sinabi ni Xiaoyu dati. Si Dao Dao ay lihim na nagmamasid kay Baizu. Natagpuan sila. Patuloy na iligal na naglilipat ng tao. Pero hindi namin natagpuan ang kanilang pugad. At wala ring tiyak na ebidensya. Naalala ko na, ang matandang lason ay hindi lamang natagpuan ng mga hayop na sinusubukan ng gamot, kundi pati na rin ang mga taong sumusubok ng gamot. Ayon kay Xiang, hinanap din ng masamang tiyuhin ang mga tao para subukan ng gamot. Ang masamang tiyuhin ay talagang wala ng bait, nakakagalit, na siya ay nagdala ng tao para subukan ng gamot. Talagang labag sa etika. Hayop. Paano ako nakakuha ng isa? Ganitong hayop. Siya ay nakulong sa basement. Tiya. Sa tapat ng kumpanya ng masamang tiyuhin. HLGIRL. Basement ng abandonadong gusali para iligtas ang tao. Hayaan mong samahan ka ng mama. Magaling makipaglaban ng mama. Makakapagprotekta sa tiya. Sige. Pagkatapos kong pakalmayan ng mga shareholder, pupunta na ako. Hindi pwede. Ate, ikaw ang magpakalma sa mga shareholder. Masyadong delikado para sa iyo na pumunta. Ako at ang oras ay lumilipas. Ngayon ay kalahating araw na lang ang natitira. Kahit nadalhin ang mga gamot, tinatayang hindi na sapat ang oras. Tumingin sa akin ng papa. Anong utos ng aking maliit na ninuno? Kailangan ng oras ni Xiaobei. Agad mong ipatawag ang hukbo ng mga ibon. Pumunta sa tahanan ng Wen. Dalhin ang mga gamot na inihanda namin. Lahat ay dalhin. Ay nako. Nakakapagod. Pagbalik, tiyak na bibigyan ng gantimpala. Ang iyong hukbo ng mga ibon. Munting ninuno. Wah! Ang iyong tiyo, ang masamang tao. Sumisigaw na bunutin ng balahibo ni Ahua. Kung hindi dahil sa swerte ni Ahua, baka namatay na siya sa ospital. Ano bang nangyari kay Ahua? Anong nangyari sa ospital? Si Ahua ay nasa ospital kasama ang matandang monghe. Magandang nakatday sa ospital. Sino? Isa. Agad. Ipadala ang ulat. Sabihin na ang pinuno ng pamilya Lian ay pinatay ng Wen Group. Magandang pamagat ito. Nandito ako. Huwag ninyong isipin na mapapanatili ang Wen. Munting bagay.
Nakalimutan kita. Hayop ka, itigil mo. Huwag bunutin ang balahibo ni Ahua. Makikipaglaban ako sa'yo. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Matandang tao. Gusto mo bang mabuhay? O gusto mo bang mamatay? Pumili ka na lang. Ako, gusto kong mabuhay. Mukhang, ang masunuri na estudyante na itinuro ni Wen Qingyuan. Hindi naman ito kakaiba. Lahat, sumusunod sa utos ng amo. Maliit na monghe. Basta-basta na lang pupunta. Sa bahay ng iba. Wala akong ganun. Sabi ng magandang tiyahin. Dito na ang bahay ko mula ngayon. Hindi sapat na may alaga sa bahay. At may dalang bata pa. Sandali. Nakikipag-usap ka ba sa akin, Ahua? Oo, Ahua. Ang pangalan ko ay Wen Xiaoyu. Mula ngayon ako na ang iyong bagong kaibigan. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Traidor. Ikaw. Hintayin mo si Lolo Hua. Munting ninuno. Ang matandang monghe ay nagrebelde. Ang aking estudyante ay talagang gumawa ng napakalaking kasalanan. Kailangan kong linisin ang aking sekta. Sino mang mga bala sa aking masunuryang apo, bumalik. Gusto kong bunutin ang kanyang balbas. Ito ay gamot para kay Jinga. Itay, anong nangyari? Tungkol sa paggawa ng gamot, hindi ko rin matutulungan. Ang ate ay abala rin sa mga bagay ng kumpanya. Kaya ako at ang oras ay pupunta sa sinabi ni Xiaoyu para tingnan ang basement. Sige, pumunta ka. Kailangan mong maging maingat. Lolo, ang hangin sa tabi ng dagat ay napakalakas. Talagang hindi. Makakaapekto ba ito sa ating paglikha ng gamot? Batang babae. Matandang lalaki. Tinutulungan ko ang mga tao hanggang sa dulo. Ipinapadala ang Buddha hanggang sa kanluran. Ako mismo ang magbabantay. Tiyak na maaari. Hayaan kang makagawa sa loob ng 8 oras ng gamot. Hindi ko akalain. Sa mundong ito, talagang may nyebe sa apoy. Ang ganitong uri ng banal na bagay. Batang babae. Kailangan itong gamitin sa loob ng 15 minuto. Kapag lumipas na ang oras, mawawala ang lahat ng bisa ng gamot. Ako ay magiging tagapagtanggol para sa inyong dalawa gamit ang aking katawan. Sa loob ng 10 milya, bumubuo ng likas na hadlang. Napakabigat at hindi makapasok ang hangin. Hindi rin makakalapit ang mga karaniwang tao. Magpakatatag kayo sa paggawa ng gamot. Salamat sa iyo, Lolo Pagong. Bawat taon ay pupunta ako sa iyo. Magpakatatag kayo sa paggawa ng gamot. Salamat sa iyo, Lolo Pagong. Bawat taon ay pupunta ako sa iyo. Ako, ang matandang lalaki, ay nag-iwan ng palayok na ito. At ang gamot na ito, wala ring silbi. May koneksyon ka sa kanila. Totoo ba, Lolo Pagong? Talagang ibinibigay sa akin ang ganitong kayamanan. Oo nga. Ayos. Mayroon na tayong purple cauldron na ito. Hindi aabot ng 1 oras. Makakagawa na tayo ng elixir. Talagang makakasabay tayo. Terra. Little fish. Simulan na natin ang trabaho. May proteksyon si Lolo. Ang kapangyarihan ng baby na ito ay tumaas din. Little fish. Huwag kang gagalaw. Daday darating para iligtas ka. Nagising na. Little fish. Sa wakas, bumaba na ang lagnat. Sa katawan mo. May iba ka bang hindi komportable? Gutom ka ba? Nauuhaw ka ba? Little fish. Pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Walang anuman, tito. Ang nagbabalik na anak ay hindi mapapalitan ng ginto. Ganito ba ang paggamit ng kasabihang ito? Little fish. Bakit mo pa ako tinatawag na tito? Agad na tawagin si Papa. Oo. Tawagin si Papa. Papa. HMM.
Ang ganda. Sa hinaharap, si Little Fish ay magiging anak na may papa. Wow! Ang ganda. Ang salbaheng ito. Talagang nag-aalaga ng gamot. Anong tao? Buti na lang at nandyan ang misis. Hindi nakakagulat na siya ang pinakamalakas sa university. School bell. Ang lakas ng mga gamot na ito. Para bang walang katapusan. Wala na akong lakas. Nakatago ka sa likod ko. Nakakahiya naman. Ako, ang tagapangulo ng WEN. Sa kritikal na sandali, kailangan pang umasa sa aking asawa para sa proteksyon. Magpahinga ka. Sa pagkakataong ito, ako ang magpoprotekta sa iyo. Ngayon, sa aklatan, nakita kong nakadapa sa mesa natutulog. Ang sikat ng araw ay tumatama sa iyong mukha. Jenga, mag-ingat. Para bang ito ay ang ahas na sinanay ng maliit na isda. Jenga, tingnan mo. Para bang ito ay nagdadala sa atin. Sumunod tayo at tingnan. Naiintindihan ko na. Ang ahas na ito ay nais na ipaalam sa atin. Palayain ng mga hayop na ito. Ano ito? Ano ito? Lahat ng ito ay gawa niya. Katibayan ng ilegal na eksperimento. Buksan. Palayain kami. Buksan ang pinto. Wenzeju. Dahil nandito na tayo, kaya't manatili na tayo magpakailanman. Kaya't iniisip ko, bakit mo kailangang likhain? Ang insidente ng pagsabog. Ilang walang kalaban-laban ng nasawi. Sila. Ano ba talaga ang kanilang pagkakamali? Kung hindi dahil sa, si Ginoong Wen at ako ay swerte. Ngayon, dagdag pa ng dalawang kaluluwa. Dahil ako ay ampon. Kaya wala akong karapatan. Na magmana sa Wen, di ba? Ang ginagawa namin sa Wen ay, magpagaling at tumulong sa tao. At ang tanging iniisip mo, ay gumamit ng lason. Sapat na. Gusto mo lang gamitin ang mga dahilan na ito, upang pabulaanan ng lahat tungkol sa akin. Siyempre dahil, dapat mamatay ang lahat ng Wen. Sa katunayan, ang buong Wen, ang pinakamay talento sa medisina, ay ako. Bakit? Lahat ng ito ay ibinigay sa kanya, si Wen Jinga. At ang kasal sa pamilya Shi, ay ako. Bakit?
At ikaw, Wenjinga. Tanga. Kung hindi ka na naman makakapasa, ay kukunin ko ang iyong manok sa loob ng 6 na buwan. Kung ayaw mo akong pakainin ng manok, kakainin ko ang binti ng pato. Kakainin ko ang binti ng gansa. Dahil, hindi ko makuha. Kaya, lahat ay masisira. Si Wenzeju. Ikaw ay isang ganap na baliw. Hanggat nandito ako ngayon, huwag mong isipin na makakasakit sa aking pamilya kahit kaunti. Sa iyo lang, Wenjinga. Bukod sa iyo, may kaunting talento sa negosyo. Ano pa ang meron ka? Ang tanga na babae ng oras. Mula pagkabata ay alam na niyang umiikot sa paligid mo. Grupo. Klinika. Anong karapatan para ibigay sa iyo ang lahat? Lahat ng mga tao sa pamilya ng Wen. At pati na rin ang mga tao sa pamilya ng Shi. Lahat sila ay bulag. Ngunit, ang lahat ng ito ay magtatapos na. Ngayon, alis ako sa silid na ito. Lahat ng lason ay lulubog sa inyo. Hindi. Magkakaroon ng sino man na darating para iligtas kayo. Kahit na ako'y isang multo, hindi kita palalampasin. Anong sinasabi mo? Tiyuhin. Anong bagay? Napaka nakakatawa. Anong sinasabi mo? Tiyuhin. Anong bagay? Napaka nakakatawa. Maliit na isda. Patay na batang babae. Magandang ahas. May pagkakaiba ang tao sa mabuti at masama. Ganon din kayo. Si Xiang ay kaibigan ko na. Ang labis sa paggawa ng masama ay tiyak na magdadala ng kapahamakan. Oo nga. Itigil mo na. Mga araw na puno ng takot. Hindi mo pa ba ito nasusuklian? Huwag mo akong bigyan ng mga malalalim na aral. Ang tunay na daan ay simple. Walang pagnanasa ay matatag. Walang ginagawa ay walang limitasyon. Ikaw ay kontrolado. Namumuhay sa takot. Nakalimutan mo ba? Ikaw ay talagang pag-aari ng kalikasan. Pakiusap, huwag mo nang basahin. Pan. Ano pa ang hinihintay mo? Bukod sa paggamit sa'yo, wala siyang pakialam sa'yo. Ang kalikasan ng tao ay mabuti. Ang kabutihan ay may gantimpala, ang kasamaan ay may kaparusahan. Kung hindi siya mapaparusahan, ano ang mangyayari sa'yo? Paano mo makakalap ang iyong gantimpala? Tama ka. Alam kong kaya mong makipag-usap sa mga hayop. Bukod dito, mayroon ka bang iba pang kakayahan? Ngayon, huwag mong isipin na makakatakas. Ipapadala ko na ito. Kayo ng pamilya mo. Bumaba para magkasama. Wenzeju. Ano man ang gusto mo, may bibigay ko sa'yo. Wen Group. Vilya. Klinika. Lahat ng ito ay may bibigay ko sa'yo. Huwag mong saktan ang aking anak na babae. Wen Jinga. Hindi mo ba naiisip? Ngayon, naglalatag ka ng mga kondisyon sa akin. Huli na ba? Sampain. Hindi pwede. Nakakulong ang tatay at nanay. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Iligtas sila. Wenzeju, ikaw na hayop. Huwag mong galawin ang aking anak na babae. Hindi kita palalampasin. Maliit na isda. Masamang tao. Bitawan mo ako. Nagalit na ako. Malubha ang magiging resulta. Maliit na dalaga. Noong nakaraan. Malakas ang iyong kapalaran at nakatakas ka. Sa pagkakataong ito sa aking lihim na espasyo. Tingnan natin kung paano ko makakatakas ngayon. Wenzeju. Kuya. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Ano ang gusto mo? Lahat ay maaari kong ipagkaloob sa'yo. Huwag mong saktan ang aking anak na babae. Walang hiya. Mommy at daddy. Wala namang masama kay Xiaoyu. Isang magandang palabas ng pagmamahal sa anak. Wen Jinga. Kung sana ay naisip mo ito ng mas maaga. Ang iyong asawa at anak na babae. Hindi sana sila namatay. Sayang. Sayang, lahat ay huli na. Xiaoyu, huwag kang matakot. Sayang. Sayang, lahat ay huli na. Xiaoyu, huwag kang matakot. Nandito na kami. Hindi ako natatakot sa'yo. Patay na bata. Mukhang matibay ang buhay mo. Pero, wala na akong oras para makipaglaro sa'yo. Paano mangyayari yon? Paano sila nakapasok? Bobo. Dahil si Xiaobay ay kayang magpatawag ng espiritu ng hukbo ng mga ibon. Maliit na albularyo. Hawakan.
Boss, takpan mo ang ilong mo. Mommy at Daddy, takpan mo ang ilong mo. Ang kakayahan ni Neo na magtago at makalusot sa dingding. Ayos na rin. Nandyan pa si Ahua. Suplado. Bakit hindi ka pa sumusuko? Ang ganda. Nandito na ang lahat. Maliit na isda. Ito ang iyong tapat at walang pag-iimbot na paibig. Ang kakayahang gisingin ng lahat ng maaga. Imposible. Nanay. Sanggol. Mabuti naman at okay ka. Nasa pulong ng mga shareholder pa ang tiyahin. Tara na, bilasan natin. Agad na pirmahan ng kasunduan. Hindi mapaggalang na alagad. Lumabag sa guro. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Hindi mapaggalang na alagad. Lumabag sa guro. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Maliit na guro. Sa wakas, nandito ka na. Bilasan mo, tulungan mo ako. Yung masamang bata ay nilagyan ako ng lason. Sinasaktan nila ako. Kung hindi mo ito gagawin, wala na akong buhay. Hindi pwedeng pirmahan ng salitang ito. Maliit na isda. Ang mga tubig na ito ay nilagyan ng lason. Ang tubig ay nilagyan ng aking masamang tiyuhin. Nilagyan ng lason. Lahat kayo ay naloko. Kahit pumirma kayo o hindi, pareho itong patay na daan. Hindi naniniwala. Tingnan niyo ang bibig ng bote. Talagang may problema ang tubig na ito. Tingnan mo. Ang boteng ito. Talagang may ginawang masama ang tao dito. Mga ginoo at ginang na shareholder. Sila ang mga kasama ng tatay ko sa pakikidigma. Paano mangyayari ito sa oras ng pangangailangan? Naibigay ang kumpanya sa iba? Pati ang pinuno ng pamilya ay gising na. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong tumingin sa balita. Halos nagdulot kami ng malaking pagkakamali. Oo nga, oo nga. Guro, ang di makabayan na estudyante ay napagod na sa pagyuko. Kailan mo ako bibigyan ng lunas? Guro, hindi ba? Talagang nakagawa ka ng elixir? Siyempre, mayroon na tayong purple cauldron. Nakagawa ng 3 piraso sa isang pagkakataon. Guro, hindi ba? Talagang nakagawa ka ng elixir? Siyempre, mayroon na tayong purple cauldron. Nakagawa ng 3 piraso sa isang pagkakataon. Ano? Nako, nasabi ko nang hindi sinasadya. Ginoo, talagang nakagawa ng elixir. O 3 piraso pa. Ito ay talagang nakakagulat. Siya ay isang bata lamang. Guro, maaari bang ipakita mo sa akin ang elixir? Isang sulyap lang. Bilasan mo. Ayos na ako. Ayos na rin ang mga binti ko. Hindi ka panipaniwala. Parang bamata ako ng 10 taon. Panginoon ng pamilya Wen. Si Lian ay tiyak na. Personal na patunayan para sa pamilya Wen. Salamat sa iyo. Sa wakas, tahimik na.
Sa wakas, tahimik na. Kapag sikat ang tao, maraming usapan. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong talento? Mas mabuti pa rin sa bundok. Kung hindi, maliit na isda, bumalik tayo sa bundok. Wala nang taong makakagambala doon. Bumalik sa bundok. Batas ng kalangitan at lupa. Ang daan ay walang anyo. Parang araw at buwan. Kilalanin ng mga bituin. Baligtarin ng yin at yang. Ikaw, makasalanang estudyante. Ang iyong guro. Sa templong ito, mga espiritual na alagang hayop. Lahat ay pinagsasabi mo na. Munting ninuno. Dalhin si Xiangxiang. Gusto rin ni Xiangxiang na pumunta. Paborito ni Xiangxiang. Lugar na puno ng espiritual na enerhiya. Gusto ring makilala ang mga bagong kaibigan na espiritual na alaga. Mabahong batang babae. Kung hindi dahil sa'yo. Sa oras na ito, nasa bahay ako. Kumakain ng nilutong ginawa ng iyong lola. Nilutong karne na may toyo. Ngayon, kailangan lang magdusa dito sa bundok. Lolo, tungkol ba sa aking pagbaba sa bundok? Ikaw ang nag-ayos. Oo, ano ngayon? Bakit hindi ka nalang bumaba sa bundok? Dahil masangkot ka kaysa sa akin. Lolo, gusto kong makilala sila. Maaari ba akong bumaba? Lolo, sagutin mo ako. Tingnan mo. Bumalik na sila lahat, di ba? Maliit na isda, maliit na isda. Tingnan mo kung sino ang dinala ko. Maliit na koi. Miss na miss ka ng maliit na isda.